Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ako po humihingi ng dispensa doon sa aking mga taga-subaybay at medyo natagalan mo uli bago nasundan yung aking huling vlog. Sa kadahilanan na galing mo tayo sa Bausyan. Ako po'y humihingi ng dispensa. Okay, sa ngayon ang ating pag-usapan ay tungkol dun sa naganap na Senate hearing na dinaluhan ni dating presidente na si Rodrigo Duterte na ang paksa ay ang tungkol sa war on drugs sa extrajudicial killing. At yun na nga, atin hong natunghayan at nasilayan ang mismong pag-amin ni dating presidente na si Digong ang kanyang sinigawang pagpatay o patupad na pagpatay o utos o kanyang inuutos sa kanyang kapulisan noon nung siya ay nakaupong bilang presidente. Ang pag-aamin na yun ay galing mismo sa kanyang bibig. At yun, sa pag-amin niya doon sa DDS o doon sa Davao Death Squad, ibig sabihin yung sa isiniwalat noon ni Las Cañas ay totoo dahil inamin ni Digong na yun na nga, meron talagang death squad. At yun na nga, pinangalanan na yung mga kapulisan, na mga general pa yan, sa pangungunan nitong si Bato, na meron talagang death squad. Na yun ay sila yung pumapatay. Kung meron man silang gustong ipapatay, yun, nandyan yung tinatawag niyang death squad. At yan ay yung panahon pa na mayor siya ng Davao. At nung naging presidente siya noong 2016, ay parang inadapt niya yung template ng ganong ganong paglikida or pag-implement nung ipinatupad nga niya yung war on drugs. Kaya dun sa pag-amin niya, ibig sabihin, dun sa mga nadamay dun sa war on drug na napatay dahil lang sa napagkamalan or dahil na din sa sinasabi niya na
i-encourage daw yung mga drug user or criminal to fight. So, yun ang ano dun isang questionable dun. Hindi ba dapat kailangan hulihin mo na lang? Nahuli na eh. Bakit i-encourage mo pang lumaban? I-encourage mong lumaban para mayroon kang dahilan na patayin. Parang ganun ba yun? So, doon pa lang sa sinabi niyang dapat daw i-encourage ng kapulisan yung mga nahuhuli nila na lumaban. So, medyo simple lang doon si Digong sa sinabi niyo yun. At yun ay maliwanag na pag-amin na doon sa mga nangyaring extrajudicial killing nung kapanahunan niya na siya ang presidente. At yun, medyo iwanan muna natin ang topic na yan. Ang medyo nakakainis lang sa naganap na hearing na yun ay dun sa mga senador na nandoon. Mga senador na sila ba ay may ituturing na senador o sila ba ay parapat-dapat na senador. Kasi sa kanilang mga opening statement at ang kanilang mga punto por punto sa mga pinagsasabi nila na anayo dun sa excuse me, anayo dun sa dapat sana i-focus dun sa topic dun sa hearing na yun, na i-focus yung katanungan dito kay dating presidente na si Digong. Dahil nga ang kung gusto nilang palabasin or gusto nilang sinasabi nila na ilabas para lumabas daw yung katotohanan. Lalo na nito si Bongo Itong kung ano yung pinagsasabi niya sa opening statement na niya. Doon pa lang sa opening statement niya, defensive na kaagad siya dinidepensahan niya kaagad yung si Digong. At yung sinasabi niya, yung mga nagawa niyang ano ba to? May trabaho ba ng yun? Trabaho ba ng senador yun? Senador ka na, dapat ihiwalay mo kung meron kang simpatya pa dyan kay Digong, dapat yung trabaho mo bilang senador, doon ka, mag-focus ka sa trabaho mo bilang senador. Hindi yung senador ka na sinasabi, Lantaro pang sinasabi na ang may tulungan si Digong. Anong klaseng senador? Senador ka, nag-senador ka na lang ba para kay Digong? Wala kang kwentang senador At saka isa pa, ikaw, nagmamalinis ka, Bongo. Ikaw nga yung binanggit ni Las Cañas dun sa dyan sa death squad na yan, na ikaw yung inuutusan ni Digong, ay pinaparating mo dito kay Bato, na ito si Bato naman ang nag-uutos na isagawa. Ayun, ayon doon kay Las Cañas. Doon, medyo hindi pa, medyo questionable pa yung kay Las Cañas Pero ngayon,
na mismong inamin ni Digong na talagang totoong may death squad. So yung isiniwalat ni Las Cañas noon ay lumalabas na totoo na nung kapanahunan ni Digong bilang mayor sa Davao ay ikaw yung inuutusan at ikaw yung nagbibigay ng information dun sa tao na target nyo na para likidahin, di ba? So ikaw Bongo, huwag kang magmalinis. Kala mo napakalinis mo eh. Kala mo tapat ka sa tungkulin mo. Yan pa lang sa opening statement mo lumalabas na si Digong yung senador ka ni Digong, hindi ka senador ng bayan. Pinagmamalaki mo yung malasakit mo na nagbibigay ka ng ayuda. Saan nanggagaling yung pera na binibigay mo sa ayuda mo? Di ba nanggaling yan kay Garma na galing sa PCSO yung panahon na yon? Inamin ni Garma, ni Colonel Garma, yung babae na dating general manager ng PSO. Tapos ngayon pagmamalaki mo yung malasakit nyo. Galing naman yan sa kurakot at galing yan sa pera ng bayan. Kaya ikaw, Bongo, huwag kang magmalinis at huwag mong ipagmalaki yung mga naging trabaho mo. Ang sinasabi mo lang dyan, yung naging trabaho mo kay Digong Hindi yung naging trabaho mo sa taong bayan, sa mamayang Pilipino. Yung sinasabi mong malasakit, hindi mo naman galing sa iyo yun Galing yun sa pera ng PCSO na ayon dun sa pag-amin ni Colonel Garma na may connection kay Digong, may connection sa inyo. So, hindi mo na yung pagkakailanon. Huwag ka nang malinis ba na sinasabi mo na dapat lumabas yung totoo. Ayun na yun. Inamin na ni Digong ang lahat. Inamin na niya. So ano pang pinagmamalinis mo? Di ba? At yun, sana sa ating mga kababayan susunod na election tignan ho natin kung sino yung iboboto ho natin. Katulad nito, si Bongo. Nagmamalinis to ano naman to sangkot siya dyan sa naganap na usaping extrajudicial killing ayon kay Las Cañas. So, yun. Sana tingnan ho natin at iboboto pa ba natin yung klaseng taong yan. Senador siya ni Digong, hindi siya senador ng bayan. So, kailangan pa ba natin iboto yan? At ito namang, itong isa pa to, si Robin Padilla. Pinagsasabi nito malayo din sa topic na usapin ng pinagmalaki pa niya yung daw si Digong the Iron Man. Talaga lang ayun. Ito isa pa to, si Robin Padilla, wala tong kwentang senador. Hindi naman ako sa nagmamagaling Talagang nakikita mo naman natin doon yun, pinagsasabi niya. Ano ba yung
Ano ba yung connection? Or ano bang naiambag niya dun sa topic, dun sa opening statement niya? Pinagmalaki lang niya yung nabilanggo siya, di ba? Alam naman natin yan na dyan sa tungkol sa drugs. Ang pinag-uusapan dyan, wala namang problema sa war on drugs. Ang problema ay yung sa pagpapatupad na maraming nadadamay na walang kasalanan. At yun na nga, isa dun sa sinabi ni Digo na yung pag may nahuli na, encourage pang lumaban. So yun yung naging problema na maraming namatay. Yun, Robin Padilla. Yun yung punto nung usapin dyan sa naging hearing na yan. Yung war on drugs, walang problema dun kung ipinatupad sa tama. Sinasabi nyo para maubos yung drugs. Paano maubos yung drugs? Ha? Sino ba si Michael Yang nung panahon ni Digong? Tsaka yung si Alan Lee. Sino ba sila? Sila yung ni Digong, di ba? Sila yung bang binigyan ni Digong na papel yung dalawang yan. Ano yan? Big time drug lord yan Di ba? Nung nagkaroon ng hearing sa dito kay Alice Go. Di ba yung kapatid ni Michael Yang tsaka yung Alan Lim konektado dito kay yung kapatid ni Michael Yang ay konektado sa drugs. Illegal drugs at dito sa Pogo. So sa sinasabi ni Digong na galit siya sa drugs, bakit yung mga big time drug lords ang kaibigan niya? At ginawa pa nga niyang advisor, di ba? Kung di ako nagkakamali. So yun ba sinasabi niyo na totoo kayo against illegal drugs? Ang totoo, yung isiniwalat ni Las Cañas at saka yung si Police Ansierto. I think totoo yun doon sa mga isiniwalat nila. Ngayon, na inamin ni Digong na merong DDS talaga, yung death squad. So, wala itong mga senador na to, itong si Bongo, si Robin Padilla, alam to hindi sila senador ng bayan. Senador sila ni Digong. Ayan, si Bato de la Rosa. Ayan, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla, tsaka ito si Tolentino. Hindi naman sila senador ng bayan senador sila ni Digong. Tsaka ito din may napansin ako din dito kay Jingo Estrada nung hearing pinupunterya mo si De Lima ang dapat mong tanungin itong si Digong. Wala lumalabas talaga yung
ano kayo, one-sided kayo eh. Hindi kayo para sa taong bayan. Hindi kayo senador para sa sambayan ng Pilipino. Senador kayo kay Digong. Yun ang lumalabas eh. Diba? So, yun. Siguro naman, sa ginanap na hearing sa lower house, dito sa House of Representative, lalong-lalo na dito sa Quadcom, mas malinaw dun eh. Mas malinaw dun yung mga pagtatanong nila. Mas malinaw dun yung pag-iimbestiga nila. Saka, makikita nyo na ano talaga sila para sa taong bayan. Sa nakikita ko sa aking personal na opinion dun sa ginaganap na sa ginaganap na Quadcom hearing. Hindi katulad dito sa Senate. Ang layo eh. Mga senador ba ang dapat itawag sa mga ganyang senador na one-sided lang sila sa isang tao? Hindi sila senador ng bayan. Hindi sila senador para sa sambayan ng Pilipinas. So, yun, sana sa ating mga kababayan maging matalino tayo sa ating pagboto. Boto natin yung kung sa Senado man kailangan tignan natin na yung iboboto natin na senador ay talagang senador ng sambayan ng Pilipino. Senador para sa sambayan ng Pilipino, hindi yung senador sa isang tao lang. Di mo ba? Yun, sana nakapulutan natin ng aral at nakita natin yung mga dapat nating iboto sa susunod na eleksyon dito sa mga tatakbong senador sana ay maging matalino tayo. Yun lang at sana nakapulutan natin ng aral itong topic na to at wag nyo sana ikakagalit kung medyo meron tayong nasasabing medyo negative ang dating ko sa inyo. Pasensya na ho. At yun, hanggang dito na lang at sana wag nyo kalilimutang mag-subscribe, i-likes, and press yun na rin yung notification so that ma-notify din kayo sa mga susunod ko pang vlog. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat and thank you for watching and God bless.